Okay, naimbag nga malamyumanan amin, gagayam kan kakabsat, magandang hapon po. Today is July 21, 2026, Tuesday. At sa video ito ay isi-share at ipapakita ko naman sa inyo yung ginagamit nating pang termite soil control o yung ginagamit nating lason para sa lupa ng ating construction project. Kasi maiging patayin natin yung mga insekto, no? Lalo na yung anay sa ating proyekto para hindi siya makapasok sa construction project, para maprotektahan natin yung mga kahoy na ini-install natin sa loob ng ating proyekto. Ito ay ginagamit din during pre-construction, during backfilling, at pagkatapos bago magbuhos ng flooring ng ating semento sa ating proyekto. Minsan gumagamit din tayo ng malatayon sa pre-construction, pero sa kalagitnaan, no, ng mga soil control natin, ginagamitan na natin ito ng mga termite soil control guard na pamatay ng anay. Okay, pakita natin yung ating yung ginagamit nating chemical para sa ating proyekto. At ito yung ginagamit nating chemical para sa pamatay ng anay sa ating proyekto. Gumagamit tayo ng Termikill, Termite and Pest Control Solution. Yan po siya. Nakalagay po dito, direction for use or how to use. Mix 100 ml of termite kill pH and 5 liter of water. Apply around the house foundation, soil, trench, crack, and infested wood. Sabi niya, for wood, drill small holes. Inject solution spray where termites are active, where protective gears keep kids' pets away until dry. Recommended for homeowners, contractor, pest control, professional. Ito po ay 1 liter, no? Medyo delikado po ito, kaya gumamit po tayo. O pagkatapos natin itong gamitin, maghugas ng kamay at ingatan natin ang ating mga mata, no, na mapatakan o mapunta habang ang ating kamay, kumbaga nalagyan ng chemical, huwag nating ihahawak sa ating mga mata o mga bunganga. At yung mga alaga nating hayop, protektahan din po natin na mawala sila sa project habang ginagamit ito dahil nakakalason po itong chemical pamatay ng anay. Nakalagay dito is 100 ml kada 5 liters, sabi niya. Ito is 1 liter, ibig sabihin 50 liters po ang katapat nitong tubig pag hinalo natin siya, no? Ang 50 liters na tubig is almost yung ginagamit nating inuman ng tubig o yung distilled water na binibili natin na 30 pesos kada malaking galon. Tatlo pong ganon, no, yung katumbas nito. Okay? Di bale, ito po yung itsura nga, no? Yung kulay ng ating chemical is orange. Yan, naglagay tayo sa kanyang takip para ilalagay natin dito sa ating bucket fountain o yung ating pandilig. Kada isang ganito, isang timba ng ating pandilig o bucket fountain, isang cup po yung ilalagay natin. Ibali yan po siya. Lagay natin. Bali yan. Tapos haluin lang po natin siya. Bali yan. Tapos natin siya mahalo. Bali mapapansin ninyo, kumulay po siya. Yan. Tapos, saka natin siya ididilig sa mga lupa, sa loob at labas ng ating proyekto naman. Okay? Subukan natin. Yan, dito sa loob. Bali yan po siya. Natin. Yan. Ibali yan. Ididilig lang natin na ganyan. Sa loob at labas, no? During pre-construction, ginagawa din namin po ito. At saka, bago mag-backfilling at habang nagba-backfilling. Kapag nakuha na yung level, didiligan po ulit. Kasi marami naman po yung nandun sa instruction kanina. Di bali yung 1 litro, ang sabi niya is almost 50 liters, no? Yung pwede nating magamit. Yan, di bali effective po ito dahil subok na rin po namin ito at saka hindi siya gaanong kamahalan. Yan po siya. Para maprotektahan natin yung mga kahoy ng ating project, kagaya ng mga hamba,
mga pinto, door jambs, yung mga wood doors, cabinets, mga cornice, para hindi siya pasukin ng anay. Okay? Ganyan lang po yung ginagawa namin na pang-control, no, ng mga anay. Didilig natin siya sa loob ng ating proyekto. Ganon din sa labas o habang nag-excavation bago mag-asintada ng mga ng mga hollow blocks o CHB, yung ating concrete hollow blocks, no. Ginagawa rin po ito. Tapos ganon din sa pag-uhukay, no, excavation, after makapag-excavate o bago mag-excavate. Ganun lang po. Yan. Ang importante, pakaingatan natin, no, na may ligaw na mga hayop dito sa loob. Kasi chemical po ito. Kapag nakainom sila, delikado po yung ating alagang mga hayop. Okay, hanggang dito na lang muna yung ating video at magkita tayo sa susunod para sa iba pang maliliit na detalye ng ating construction project. Okay? Hanggang sa muli!